you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino and you were born here, convince us because we want to be convinced. Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako ng tatay ko. Paulit-ulit naman, parang memoryado nyo. Kasi kino-coach ka ng lawyers mo siguro. Nothing to be defensive about. You don't have to say the same thing. Basta sa farm po. Tell us about your child. Ako sa farm. Basta tell us about your child. Sa farm. Ano ba? Huwag tayong robot. You're only 38 years old. You will remember your childhood. I mean, I'm double your age, but I would remember my childhood in Malabon. Your childhood. I know homeschool. I can't believe anyone is totally homeschooled all her life. Yes. Please tell us about your childhood. Your Honor, lumaki po ako sa farm. Lumaki po ako sa farm, Your Honor. Tinago po ako ng tatay ko po. Lumaki po ako na ako lang po. You cannot grow up alone from a time you were born. In short, I'll be very honest. Please convince us that you were born in the Philippines, that you are Filipino, and that you are not what people suspect you to be. Dediretsuin ko na po. Kumbinsihin mo kami kasi hindi po pwedeng hindi nyo maalala kasi parang scripted. Kasi I was born on this. This is what I can remember. And then when I ask you the same question, it's the same rote. R-O-T-E. So convince us. Your Honor, lumaki po ako sa Bamban, Tarlac. Lumaki po ako sa farm. Paulit-ulit. Opo. Anong barangay, anong farm, sino po yung nag-alaga? Your Honor, yung mga ibang travels po ng tatay ko na po, since hindi ko naman po siya araw-araw na kasama, ang alam ko lang po, umuwi po ng China. Sumasama ka sa kanya? Hindi po. Nakasama ko lang po siya yata once or twice. Nung Based medyo on bata records, pa po. 16 times mo siya kasama? Sa China po? Yes. Hindi po ako nakarating po ng China ng 16 times po. Hindi lahat naman China, may ibang 16 times kayo magkasama. Possible po na 16 times po, pero sa China po wala po. Ilang beses kang sumama sa kanya sa China? Sa China, mache-check nyo rin naman po sa record, baka once or twice. Hindi pa lalampas ng 3 beses po. Ang dad mo ba involved sa Baofulan? Hindi po. So ito negosyo mo lang? Opo. Daddy ko po, hindi po kasali. kasali. Kanina narinig ko sinabong pinahiram ka ng pera. Your Honor, binigyan po niya ako. Binigyan ka ng Opo. pera para bumili ng lupa? Binigyan po niya ako, actually in fact, binigyan po niya ako ng pera pang-invest. Ang lagi po niya sinasabi sa akin, ako lang po mag-isa. At pangalawa po, ayaw po niya ako pumasok sa politika. Kaya gusto niya, ipatuloy ko na lang daw po yung negosyo. Yung negosyo. Pero, Sen. Sherwin, if I may just briefly interject. Dahil nabanggit ni Sen. Sherwin yung Baofu ulit, if I could just quickly ask the Department of Justice, napakinggan nyo na po siguro, who is going to speak for DOJ here? Your Honor, on behalf of the Department of Justice for the Interagency Council Against Trafficking, Your Honor. Yes, Attorney Ben Doval. Salamat, Yes, Your sir. I'm sure napakikinggan nyo yung tungkol sa links ng mga Baofu incorporators dun sa Singapore money laundering case. Would you be able to inform the committee if DOJ is working with the Singapore Ministry of Justice on this? Mamaya also, before we suspend this hearing, I will pose a similar question to PAGCOR about an executive session. Would there be a preference from the DOJ to withhold this information about any working with the other Ministry of Justice until such an executive session might be called? Kasi ayoko namang i-kompromiso yung ating law enforcement, pero lahat po kami, we really want to get to the bottom of this. Attorney Ben Doval. Yes, Your Honor. With the permission of the Honorable Chair, for the Interagency Council Against Trafficking and the Department of Justice, this representation also speaks in behalf of the Undersecretary in charge of IACAT, Yusek Nicholas Felix T. And in fact, it is the humble request of the IACAT DOJ if we could request the Honorable Committee for an executive session
In fact, Your Honor, YACAT would like to apprise this committee as regards to the whole POGO scheme, not just the operation in Bamban-Tarlac, together with all other operations conducted since last year, so that we could have more deep and comprehensive discussion on this, so that finally we can resolve any problems. And as much as we would like to disclose any information, Your Honor, just temporarily would like to classify it as confidential as of now. And after, and if granted of an executive session, then perhaps we could discuss more freely, Your Honor, please. Salamat, Attorney Bendoval. The Chair will gladly schedule that executive session before the next hearing dahil importante po itong mga issue ito sa aming lahat ng mga senador. Salamat po. Back to you, Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chairman. Mayor Alice, nasabi niyo kanina na ang father niyo nagbibigay ng puhunan sa inyo para magnegosyo kayo. And kanina narinig ko, minsan 500,000, 1 million, 2 million, at binigyan rin kayo ng puhunan para pumasok dito sa Baufulan. Tama? Your Honor, hindi po. Binigyan po niya ako ng pampuhunan po, pangbili ko po ng lupa. Pero Na yung ginamit niyo sa Baufu? Umpisa po niyan, hindi na pala naman pong Baufu. Binili ko po yung property po ng installment. Tapos nung nabili ko na po yung property, that's the only time po na in-invite ko po yung mga Chinese po, yung mga investors po na mag-invest po doon sa lupa ko po. I'll get to that. Pero gusto ko lang makita kasi o maintindihan kung ano ang klaseng tulong binibigay ng father mo sa iyo sa pagnenegosyo o dito sa pagbibili ng lupa. Nagbigay ba siya para sa pagtakbo mo bilang mayor? Your Honor, yung tatay ko po tumulong din po nung tumakbo po Like ako. any father naman tumutulong, Opo. diba? That's lahat ng mabubuting ama tumutulong talaga sa mga anak nila. Dahil tinitignan ko, I'll flash it, no? Yung QJJ Farm, yung financial statements. Yung 2022, nalugi siya ng 900,000 pesos. In 2021, kumita siya 81,000 pesos. Yan. And then yung QJJ Embroidery, 700,000 pesos ang kinita nung 2023, and in 2022, 439 pesos. So kung ako tatanungin, hindi sa Pilipinas galing yung kita ninyo. In fact, wala kayong kinikita dito sa Pilipinas. At dahil sa dalas niya pumupunta sa China, tingin ko hindi pagkakaibigan lang eh. Meron rin siyang negosyo sa China na kumikita na dinadala dito yung pera. Kasi pag titignan natin, tinignan ko lahat eh. Inisip ko saan galing kaya yung pera na pag-invest. No? Diba? Iwan na may Opo. Your Honor, ang tingin ko po dyan, dalawa. Una po, yung sa GIS po ng pag-submit po ng GIS, I will check po with the accountant po kung ano po paano po yung nagiging declaration. Definitely po, I believe po na kumikita po ang negosyo kasi ilang taon na, almost more than 15 or more than 20 years na po yung negosyo. I believe po na kumikita. Pero again, in the eyes, kasi ano ba, Mayor Alice, iba yung kwento, iba yung dokumento eh. Opo. Madaling magkwento. Pero kung yung dokumento, hindi yung lumalabas, yung kwento, walang pupuntahan yun, walang saysay yun. Diba? Kagaya yung kwento na anak ka ng kasambahay, hindi rin lumalabas sa dokumento. Diba? Pwede tayong magkwento na mali yung accountant, pero hindi lumalabas sa dokumento. So, yan yung kwento madali yun eh, pero yung dokumento pinakamahalaga. Opo. At yung tatay ko po, may negosyo nga po siya sa China. Kaya kinukunin ko yung kanyang travel doon dahil napakadalas eh. Kung negosyante ka at malaki kita mo, talagang pupunta ka doon kahit na every week lumililipat ka dahil may kita ka. And that's fine. Kung kumikita siya doon, may negosyo siya doon, dinadala niya dito, maganda yun dahil investment yun. Diba? Investment para sa Pilipinas. Pero dapat legal, dumaan sa proper channels. Hindi naman pwedeng dadalhin niya dito at
hindi dadaan sa proper channels dahil money laundering yun ang tawag. Opo. Diba? At yun, doon ako pupunta ngayon dahil tinitignan ko yung nasabi mo kanina, yung participation mo sa Baofu is only land. Opo. Pero nung tinitignan ko yung inyong GIS, ikaw rin ang presidente ng kumpanya. Opo. Before 2022, Opo. Tama? So Opo. before 2022, ikaw yung presidente ng kumpanya. On record. Na on record, kalahati rin ng kumpanya sa'yo. Opo. Yan po yung usapan po namin ni Zhang Ziyang na yung share ko po dun sa lupa, yan yung mag-hold po ng majority po ng stocks po. Okay. And alam mo, bilang presidente, merong responsibilidad yan. Ikaw sasagot para sa kumpanya mo. At dapat alam mo lahat na nangyayari sa kumpanya mo dahil presidente ka eh. Diba? Hindi naman pwedeng ituro mo sa iba-iba yung responsibilidad dahil inakop mo yung pagiging presidente. Diba? So, ang tanong ko, saan nang galing? Dahil tinitignan ko ulit yung Baofu Land. Yung kanyang kapital is only 1.2 million. Madam Chairman, ito, kinausap ko yung mga kaibigan natin sa engineering at papakita ko itong kanilang kinausap ko yung mga kaibigan natin, may isang engineering company called DCCD at ito, reputable engineering company. At sabi ko, tingnan mo nga at i-value mo yung construction cost ng Pogo Hub sa Banban. So, tinignan nila, i-share ko sa committee dahil at ito, without even looking at the plans, pwede naman sila mag-tabletop survey. Yan, no? Pwede nilang bilangin ilang floors, pwede nilang sukatin with modern technology na ngayon. Lahat pwede nang gawin yan. At next slide. Lumalabas na mayroong 37 buildings in that area. No? 37 buildings ang itinayo dyan. At lumalabas na ang construction cost na pinakamura lumalabas about 6.1 billion pesos. 6.1 billion. That is the estimated construction cost. Pwede namin to share sa inyo kung gusto nyong i-validate the numbers. But this is from a reputable engineering. So, 6.1 billion, hindi maliit yan. No? At tinignan rin namin yung timing ng construction. In 2019, pakita nga. Meron ng earthworks, no? Meron ng development sa earthworks. Ginastusan ng kumpanya 117 million. Pero pag titignan natin sa books niya in equity, it's only 1.2 million pesos. In 2020, yan. Mayroon ng mga buildings, mayroon ng superstructures, mayroon ng mga other structures. Ang estimate ng DCCD is about 746 million na nagastos. And yet, the equity is only 1.2 million pesos. Kung ikaw ang negosyo, na ikaw ang negosyante, bago mo gawin yan, maglalagay ka muna ng equity, di ba? Common sense naman lahat yan eh. Maglalagay ka muna ng equity para mayroong pera yung kumpanya para gumamit. Pero in this case, may construction na, pero wala pa rin yung perang ginamit. So, ibig sabihin yung pera, hindi dumadaan sa kumpanya. Your Honor, ang participation ko po dyan is the lot. Prior po ako mag-divest po, kinausap po nila ako kung gusto ko mag-invest ng in cash na in peso. Sabi ko po sa kanila, wala po akong ganong kalaking pera, kaya nagpa-buyout na lang po ako ng share ko po sa kanila. This is 2019 and 2020. Sila po ang presidente ng kumpanya on record. Yes po, Your Honor. Nag-start po niyan, kinausap po ako ni Wang Ziyang. Kaya better po sa next hearing po talagang kailangan nandito po siya para makasagot din po. Wang Ziyang nagtatago na. He's a fugitive. Tumakas siya nung rinade siya ng PAOK. Tumakas siya dun sa mga underground tunnels.
Paano natin tatawagin siya? Ang tatawagin lang namin, sino yung presidente on record? Again, pwede natin iturog, pwede tayong gumawa ng storya. Ang importante dito kung ano yung nakasulat sa records. Opo, Senator Wayne. Hindi po ako gumagawa po ng kwento. Si Huang Ziyang po, siya po nagpa-construct po ng Baofu. Ang participation ko lang po is only the property. Pero, presidente ka ng kumpanya, nakita mo ang dami ng construction. Hindi ka ba nagtaka saan nanggagaling yung pera? Honestly po, Senwin, nung unang part po, iniisip ko, wala naman po mawawala sa akin, hindi naman po ako naglalabas po ng pera, hindi ko po talaga iniintindi. Kaso lang po, nung kalagitnaan, sabi po niya sa akin, tinanong po niya ako kung gusto ko maglabas po ng pera, sabi ko wala akong ganun kalaking pera, at yung share ko po, paliit po ng paliit mangyayari, sabi ko, magpa-buy out na po ako sa inyo. Kaya siya din po ang nakahanap po ng bibili po nung share ko po. On record, pakita ko, yung mga building permit, ikaw nag-apply. Yes po, nung una po ako po nag-apply. Ikaw nag-apply. So Opo. on record, ikaw ang not only president, but ikaw rin ang applicant in behalf of Baofulan. Yes po, dahil ako po yung president po. Correct. So ibig sabihin, alam mo dapat lahat na nangyayari bilang president ng kumpanya. So ang simpleng tanong ko, saan nanggagaling yung pera? Your Honor, lahat po ng construction po, sila Huang Ziyang po ang nagte-take care. In fact, pwede rin po tayo magtanong po dun sa Bamban mismo na hindi po ako pumupunta. Even during po the construction po, sila po ang nagpapatakbo at sila din po ang nag-construct po. Ang problema si Huang Ziyang nagtatago na eh. Saan namin nahanapin siya to validate? Ang aming gagamitin lang ay yung mga dokumento. Pakita ko yung building permit. Yung building permit, lahat ng building permit, ikaw ang nag-apply eh. Your Honor, yung ibang building permit po, ako po nag-apply yung iba. Yung mga naitayo po nung una. Yan, itong mga building permit. Even yung mga, iba-ibang building permit, ikaw ang naka-apply dyan. Opo, that time po ako po yung president po. Ako po yung nag-apply po. Nung tinatayo nakita ko kasi itong development, para siyang may villa, may office. Nung pinag-uusapan niyo nito ng mga partners mo, ano ang intention ninyo dito sa development na ito? Ang una, sorry po, Senwin. Ang una po, ang initial po na usapan po namin dyan ay low-cost housing. Yan po yung nung binabakot pa lang po siya. Tapos all of a sudden, kinausap po nila ako. Sabi nila sa akin, gagawin na lang po natin mixed-use development. In fact, yung sa harapan po, yung malaking building po dun sa harapan, yan po yung magiging mall po. Tapos yung mga residential po ng mga villas po, yan po yung magiging residential na area. Tapos po, yung isang building po sa loob, yan po yung may commercial at meron po silang ginagawa po doon ng mga condominium po. Gusto kong tanungin, again, lahat kasi ikaw nag-apply eh. So dapat alam mo kung ano yung ina-applyan mo. Hindi pwedeng ikaw nag-apply tapos ituturo mo si Huang Ziyang at siya ang nasa construction. Your Honor, prior to the construction po, ako po yung nag-apply. Pwede nyo po ipagtanong po dun sa mga construction workers po sa Bamban na involved po doon. Pwede nyo po ipagtanong po sa kanila na hindi po talaga ako sa construction. At after ko po na-apply po yung mga permits po, wala na rin po ako kasi wala rin po akong pera na maipasok. And in fact, Senwin, try ko po, tutulong po ako na paano ko po makontak po si Huang Ziyang para naman po... siya dito, arestuhin siya. Ay, opo. Para naman po, malinis po yung pangalan ko po. Kasi sa akin po lahat nakatulak. But on record, partner mo isang fugitive. At I think, gusto ko, Madam Chair, to ask AMLAC, si Attorney Adrian Arpon, looking at itong circumstance, is this a classic case of money laundering? Attorney Arpon. Sir, good afternoon. With your indulgence. Sir, possible po. In fact, our office is now investigating this and gathering intelligence information. In the financial statements, wala doon eh. Ang pera galing, ewan ko galing saan, baka China,
diretso ka agad, 6.1 billion pesos sa contractor. Diba? Hindi dumadaan sa mga formal channels eh. And then, going by the revelation of our chairperson, na dalawang partner is also embroiled in money laundering. Dalawa. Parang nagtatagpi-tagpi eh. Parang nagtatagpi-tagpi. Yung dalawang partner, money launderer, yung isa, fugitive, yung pera hindi dumadaan sa formal channel. Hindi ba goes without saying money laundering to? Sir, this can be considered as a typology for money laundering. And may ginagawa na ba po ang AMLAC dito? Yes, sir. We are currently gathering intelligence information. And can you supply the committee updates on that? Because We will, this sir. 6.1 billion of money laundering is not small. Napakalaking ano yan. At Sen. pupunta- Sherwin, Yeah. baka pwede nating isama ang AMLAC dun sa isa-schedule ng komite na executive session. Hindi ako naniniwala na pupunta yan sa mixed-use development eh. Dahil yung kanyang development is built to suit for POGOs. May villa, may underground tunnel, no? May panic room, may dormitory, hindi naman siya condominium, it's dormitory, no? As attested by PAOK. So in other words, may pera galing, again, hindi ko pa alam kahit saan. At gusto ko sana i-connect rin to doon sa pagpunta ni Go Jiangchong sa China eh. But parang everything's connected eh. Sir, that is part of our investigation. We have this facility. We share intelligence information with foreign jurisdictions. We can look into that, sir. Yeah, at the proper time, Madam Chair, we would like to ask for an update on that investigation because this is just, for me, what we are seeing is a big, not only POGOs now, not only human trafficking, not only torture, but money laundering, large-scale money laundering. Coming from somewhere, pwedeng drugs, pwedeng another scamming abroad. So, AMLAC will please submit the report as far as you can submit in writing to the committee, and sana po willing kayo lumahok dun sa isa-schedule na closed door or executive session with the committee. Madam Chair, I have a few more questions, but Yes, I'll of yield course. to Thank you. Senator Lauren because I know we have Yes. some time constraints. Thank you, Sen. Sherwin. So, yung kay Sen. Gatchalian will continue in the next hearing. So now I'd like to turn over the floor to Sen. Lauren. Thank you very much, Madam Chair. Thank you, Senator Sherwin Gatchalian, for your very enlightening questions and for yielding to me. Yes, first time, I've been in politics since 1998 when Sherwin was not yet even a mayor, or were you a councillor? But we have a picture when you were very young, and I was quite young as well. What were you in 1998, Senator Gatchalian? You were congressman already. Yes, okay. But I'm not grilling you. I'm going to ask the mayor. I just wanted to. Mayor Alice Go, first time nyo sa politika 2022, right? Madam I'm Senator, sure yes po. this has been asked of you in the previous hearing. I just wanted to put it on record again. And before 1998, you were in business. That's what we have. Before 2022 po. Oo. Apo. At yun yung bumili ka ng lupa at nagtayo ng mga gusali doon sa mga iba-ibang korporasyon. Hindi ikaw yung bumili ng gusali, nagtayo ng gusali, ikaw yung may-ari ng lupa. Tama? Prior po, ako po. Yes. And by now, you're well aware that yung mga nagtayo ng gusali ay may mga ginawang krimen sa mga lugar na yon, teritoryong yon, kung saan kinatatayuan ng lupa mo, at ang mga krimen na ito ay human trafficking among others, including illegal gambling and other criminal activities. Correct? Your Honor, before nangyari po yung raid, wala po akong alam. In fact, wala pong dumarating po ng report po sa office ko po, at wala rin pong dumarating po na report po from PNP na meron pong nangyayari. Mayor, Opo. hindi ba ho trabaho at tungkulin ng mga mayor
na alam po ang nagaganap sa kanilang lugar. Is that not your sworn duty as the chief executive of a local government unit? Your Honor, yes po. Every month po, tinatanong ko rin po, mayroon din po akong tao na inassign po para tanungin po yung mga housekeeping po na taga-Bamban po na kung mayroon po silang ginagawa mga alimalya po doon sa loob po. And wala pong dumarating po sa akin na report po na may ginagawa po silang Gano'ng crime po kalaki doon. yung lupa, Mayor, kung saan nagtayo ng mga gusali? Kung saan ginaganap ang krimen ng pangangalakal ng mga tao, mga Pilipino at mga dayuhan, kung saan ginaganap ang mga illegal gambling activities, kung saan ginaganap ang iba't ibang klaseng krimen, ilang ektarya, at hindi nyo alam sa Banban bilang mayor? Your Honor, 7 point plus hectares po. So, 7 point plus hectares, you're a mayor of Banban Town, newly elected. Kayo po syempre ang nagbigay ng mga permits para magtayo ng mga malalaking gusaling yon. Syempre po, kilala nyo yung kapitan. Anong barangay po yung 7 hectares na yon? Your Honor, Barangay Anupol po. Kilala ko po yung kapitan. At Your Honor, yung mismong POGO po na operation po is nagbigay po sila sa akin ng provision license po from PAGCOR po. Then that's the only time po na minigyan ko po sila ng permit po. 2nd, 3rd, and 4th floor po. At yung mga nahuli at nasagip na mga dayuhan at mga Pilipino ay alam nyong nangyari yon, di ba? Alam nyo na sila ay kinakalakal, sexually abused. Your Honor, before po nangyari po yung raid, wala po akong alam. After the raid po, doon ko po nalaman po. At tinanong nyo sa inyong barangay captain na siguro naman ay kilala nyo, kaalyado nyo, kung ano po ang ginaganap sa 7 hectares na property yon kung saan malalaking mga gusali? Yes po, Your Honor. After the raid po, nag-form po kami ng isang team po to investigate po sana. However po, nung papasok na po sila sa loob to investigate po at para mag-gather pa po ng mga informations na from outside and inside po, hindi na po sila inalaw po pumasok po sa compound po. The whole 2 years that you've been the local chief executive at nandun ang mga nefarious, illegal, criminal activities in a barangay in your town, and you will say, wala po kayong kinalaman o wala kayong alam sa mga nagaganap? Your Honor, wala pong dumating sa akin na ini-report po. In fact, nung 2023 po, na-raid po yun. First, nung nakaraan beses po na na-raid po yun, nag-form din po kami ng isang task force po, isang team po to check. However po, kalagitnaan po ng aming investigation po, nasa korte na. Nung nasa korte na po, hindi na po kami nakialam. Pero bilang kayo LGU po ang may-ari ng lupa kung saan po nagtayo yung mga negosyante. So, kilala niyo po sila? Your Honor, nag-divest po ako 2021 po. Yes, Yes po. divestment, but you know them. Kilala ko po yung Huang Jiyang po, Your Honor. So, kilala nyo, ano po yung negosyo ng inyong kadil na nagtayo ng mga gusali at negosyo sa lupa nyo? Your Honor, kilala ko po si Huang Jiyang at siya po yung nag-invest po dun sa mga buildings po. At after po ng raid, tinanong ko rin po siya ano nangyari. Sabi rin po niya sa akin, nasa korte na. Yan po yung naging usapan po namin nung nangyari po nung nakaraan po na raid. That's your conversation as landowner. But your concern as mayor, considering talamak, how do you say, anong salita doon na grabe ang nangyayari ng krimen sa iyong jurisdiction ay hindi po kayo nabahala? Your Honor, yung nakaraan po na raid po na company, tsaka yung company po ngayon is 2 different company po. Minigyan ko lang po sila ng lisensya po, minigyan ko lang po sila ng business permit po, Your Honor, nung nagkapagbigay po sila ng provision license po sa opisina ko po. Yes. Bigay ng license, hindi nyo alam, hanggang renade sila. Alam nyo, pinasukan nyo, tumakbo kayo bilang mayor, at nanalo kayo ng ilang daang votes over your rival, and you're saying something that you're familiar because kayo may-ari ng lupa at kilala nyo yung tao, nagtayo ng malaking gusali at nagkaroon ng raid na last year at hindi nyo alam na nagaganap
ang mga krimen na yon right under your nose in the LGU which you had? Your Honor, lahat po ng naging operation po ng Pogo po sa Bamban, sila po ay meron pong lisensya po na galing sa PAGCOR. In fact, itong last po na raid po ay meron pong 24/7 po na PAGCOR po nagbabantay po doon sa site. At sinasabi nyo na sa kaalaman nyo ay Pogo lamang ang nagaganap at yung mga nasagip na mga dayuhan na natatraffic o sa Filipino ang salita ng traffic ay kinakalakal, binebenta ng mga tao, dayuhan man o Pilipino, ay wala kayong kaalaman at mismo yung barangay captain at yung mga tao nyo po sa LGU ay hindi po alam ang nangyayari? Your Honor, walang pong dumating po ng report. In fact, before po nangyari, I think 2 weeks po before nangyari po yung raid, nag-invite po sila sa amin, kasama po ang LGU po, para sa isang open house po na visitation po. Nakakapasok naman po yung mga empleyado po ng LGU po doon. Wala rin pong dumarating po na report po sa opisina po namin. At meron din po kami ordinansa po, resolution po, na galing po sa Sangguniang Bayan po, na nire-require po ng konseho po ang aking local police po na na mag-report, mag-submit po sila ng report po in a weekly basis. Wala pong dumarating din po na report po sa amin na meron po nangyayari po na any crime po sa loob. Anong ginawa po nyo? Nung natuklasan nyo na renade sila, na may mga illegal activities dun sa lugar kung saan kayo ay parte dati, na sabi nyo nag-divest na kayo, and what have you done? Your Honor, gumawa po ako ng isang team po para mag-investigate po sana sa loob. However po, hindi po sila nakapasok. At gumawa rin po ako ng isang team po na galing po sa labas para imbestigahan po yung mga naging empleyado po sa loob, yung mga housekeeper po, na tinanong po namin sila ano ba talaga nangyari, meron po ba kayo nakita na tinotorture po. Unfortunately po, ang sagot po nila sa amin ay wala po. And 200 plus po kasing naging empleyado po na local po doon sa site. At one of the reason din po na sa housekeeper po kami nagtatanong, kasi po I believe po yung mga housekeeping po, nakakaikot po sila ng entire compound. At kung meron pong mga crime po na ginagawa po, kahit papano sila po yung makakuha po ng information po kaagad. Before 2022, Mayor Go, anong trabaho nyo? Anong ginagawa nyo? Although you said it in the hearing, I just wanted to hear it again. Ako po ay isang magbababoy po. Farmer po ako. Piggery po yung negosyo ko. Sino po ang nag-urge sa inyo? Sino po ang nag-engganyo kayo, nag-inspire sa inyo na tumakbo bilang mayor ng Banban? Sarili ko po. Childhood dream ko po. Childhood dream? Opo. Gusto ko po na mapakita sa tatay ko at gusto ko po maging proud po siya sa akin. Saan ba yung childhood nyo? Dito po sa Pilipinas po. Saan po sa Pilipinas? Sa Bamban po. Saan po kayo napanganak? Nakita ko po dito po sa birth certificate ko po, Hilot po, at iniwanan po ako ng nanay. Hindi, saan kayo napanganak? Nakita ko po dito sa birth certificate ko po, Hilot. Hindi ko po tinatanong yung proseso ng papanganak sa inyo. Saan po? Saan pong lugar sa Pilipinas, sa Central Luzon, sa Tarlac o sa Banban? Tarlac po. Saan po sa Tarlac? Matatalaib, Tarlac po. Ano po? Matatalaib, Tarlac Is that po. the barangay? Yes po, nakita ko po dito sa birth certificate ko po. No, you would have recollection of your childhood, right? Can you just give us a recollection of your childhood? Sino po yung best friend nyo? Saan po kayo nag-aral? Kung meron kayong makamag-anak? Recollections of, you're only 38 years old. You will remember your childhood. I mean, I'm double your age, but I would remember my childhood in Malabon. Your childhood. I know homeschool. I can't believe anyone is totally homeschooled all her life. Yes. Please tell us about your childhood. Your Honor, lumaki po ako sa farm. Which farm? Which farm? In what barangay? In what LGU? Barangay Virgen de los Remedios, Bamban, Tarlac din po. Different po from the one po sa QJJ, yung katabi lang po niya. Nabenta po siya year 2000, hindi ko po maalala yung date kung kailan po siya nabenta. Tapos nakabili po ulit ng property po sa tabi at doon po nagtayo ulit. Lumaki po ako sa farm, Your Honor. Tinago po ako ng tatay ko po. Lumaki po ako na, ako lang po. Pinupuntahan po ako ng tatay ko po araw-araw. Lumaki kayo
mag-isa? Kasama ko po ang katulong, kasama ko po yung mga kasamahan ko po sa farm, and Sino po yung mga kasamahan nyo sa farm? Sino yung katulong na naaalala nyo, pangalan, nationality, at sino yung nag-alaga mula kayong napanganak 38 years ago? At binibisita kayong ama nyo mula saan? Sa bansang Sina. At tell us about your childhood. Your Honor, sa farm po ako lumaki, sa Bamban po ako lumaki. Lumaki po ako mag-isa, pinupuntahan po ako ng tatay ko. How I wish po... No, okay. You cannot grow up alone from a time you were born. Opo. So, the formative years from a time your mother birthed you up to perhaps 10 years old, sino po yung inyong naging caregiver o yaya? Hindi naman pwedeng mag-isa lang po kayo sa farm. Binibisita kayo ng ama nyo mula saan? So, sino po yung, sabi nyong, kasambahay nyo na nagpalaki sa inyo? Sino po yung, sabi nyong, mga kaibigan nyo, kasama nyo sa farm? Sino po? Para may... In short, I'll be very honest. Please convince us that you were born in the Philippines, that you are Filipino, and that you are not what people suspect you to be. Dediretsuhin ko na po. Kumbinsihin mo kami kasi hindi po pwedeng hindi nyo maalala yung inyong first few years of living na formative years. Para makumbinsi kami because we want to be convinced that all elected officials are Filipinos and not spies of other countries. So, as a nationally elected official, and I won in Tarlac, number 1, I think, or 2, and I won in Banban, perhaps you even carried me your sample ballot, we have to know. Di ba ho? So if you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino and you were born here, convince us because we want to be convinced. So I'm trying to help you by trying to make you recall about your childhood. Hindi pwedeng, kasi parang scripted. Kasi I was born on this. This is what I can remember. And then when I ask you the same question, it's the same rote. R-O-T-E. So convince us. Your Honor, lumaki po ako sa Bamban, Tarlac. Lumaki po ako sa farm. Paulit-ulit. Opo. Anong barangay, anong farm, sino po yung nag-alaga sa inyong sabi nyo na binibisita kayo ng ama nyo, ano yung family situation, sino pong makalaro nyo, kaklase nyo, kung homeschooled kayo, sino po nag-homeschool sa inyo, ganun po. Madam Senador, ako po ay lumaki po sa Barangay Virgen de los Remedios, Bamban, Tarlac po. Ako po ay isang Filipino. Lumaki po ako kasama po yung mga empleyado po namin sa farm. Ipaprovide ko rin po yung mga pangalan. Come and go din po naman kasi yung mga naging empleyado po. 38 years ago po, Madam Senador, wala po ako talagang maalala ng sobra. Pero meron pa po ako isang kasama ngayon po na matagal na po sa amin, si Mang Boy po, na hanggang ngayon, kasama ko pa rin po siya. Sa susunod po, baka pwede ko po siya i-present din po dito para makilala nyo po. And in fact, 14 years old pa lang po ako, nagtatrabaho na po ako. Kilala po ako ng barangay chairman na mention po kanina na ipapaimbita. At bumibili na po ako ng mais. Pwede po ako mag-present po ng mga pangalan po nila na magpapaalam lang po ako sa kanila kung pwede ko po sila i-disclose po yung names po nila. At, Excuse me, San Loren, kung pwedeng idagdag, kung kaugnay nyo lahat ng mga taong ito mula nung pagkabata nyo, pwede nyo bang ikwento ng mahaba-haba ng konti in Kapampangan? Kasi, syempre, kausap nyo sila sa sarili nilang lengguwahe. Madam Chairman, ang Bamban po ay Tagalog po. Meron din pong Kapampangan, pero yung mga kasama ko po sa loob ng farm po, mostly po mga Visaya po. Kasi ang piggery po, biosecurity po, hindi po sila lumalabas. Well, actually, Sir Lauren, just for the record, may mga nag-o-observe na mga kababayan natin, pati mga netizens na mga Kapampangan. Yan po ang tanong nila sa inyo. Kasi Kapampangan po ang lingwahe nila. Yes, yes. Can Anyway, you Sir Lauren, speak? please proceed. Thank you for that interjection. It's very helpful. Magsalita po kayo sa Kapampangan kung kayo lumaki sa... Madam Senador, konti lang po yung alam ko po sa Kapampangan. Ang alam ko po, sobrang konti lang po. Okay, what Chinese language do you speak? Hokkien or Mandarin? I can speak Hokkien po. Okay, speak in Hokkien now. Bo? More. Tell us more about your life in China. Wala po akong life po sa China. Dito po ako lumaki sa Pilipinas po.
tell us about your life in the Philippines and tell us about your family in China, in Fukien. Family ko po in No, China. in Fukien. Please tell us about your father, who's from China, and he used to visit you when you were a child, and the family of your father in China, and where are you from China, in Fukien. We have interpreters, and perhaps I can understand a little. Yes po. Guay lao pe tui tai liok lai. Continue. Qua si Trung Quốc lang. Qua si Philippines lang. Tell us about your relatives. Pakikwento po ang mga kamag-anak ng iyong ama. San sa bansang Sina ang inyong ama? At ano ang ginagawa nyo? Sinabi nyo, embroidery, etc., negosyo, at mga kamag-anak nyo doon. Tell us. Lauren, before she answers, Yes. maybe we can ask Ms. Batay, our Chinese interpreter, just to Yes, interpret to yes. us what the mayor said. Thank you. Ms. Batay. Okay, so in English, the interpretation would be, my father is from China. I am not a Chinese. I am a Filipino. I mean, you're obviously half Chinese because if your father is full Chinese and your mother you claim is Filipino, right? Your Honor, ako po ay isang Filipino at ang tatay ko po ay Chinese. Ako po ay, kung hindi man po ako full-blooded po na 100% po na Filipino, dahil po sa tatay ko, ako po ay isang Filipino po. Okay. What do you recall in 1986 when you were born? Your Honor. And why is it that you obtained your birth certificate? To be fair, sometimes people only have their birth certificates much later. But tell us the process of obtaining your birth certificate in what year? What year did you get your birth certificate? Your Honor, 2005 po. Yes. How Lauren, did you... if I may just quickly add to your Please, earlier please, question. proceed, Madam Chair. Mayor, may childhood photos ba kayo sa Bamban? Yes. Meron po, nung bata po ako, Madam Chairman, hindi po talaga uso cellphone. Pero sa nangyari po, meron po camera mga po. circulation po ng mga pictures ko po ng teenage life ko po sa conception. I can provide po. In fact, hindi ko po alam na meron po pala ang ganun picture. Could you kindly give us the earliest photos of yourself and your family and your workmates, playmates in your very exclusive and closed farm that you said, and your relatives in China and your father's relatives, and the time that you were born, 1986, hindi naman, okay, walang cellphone, but you must have photos. And Yes po. proof of your homeschooling. Siyempre, pag homeschooled, meron pa rin yan mga report card, hard copy pa noon, hindi pa soft copy eh. Yes po, Your Honor. Hahanapin ko po yung mga picture po. Uh, Pati so- po yung mga tao po, pati po yung mga empleyado po na kasama ko po. What was the situation, Mayor Go, noong 1986 when you were born? Where was your mother? Where were your parents? And sa mga binibisita kayo ng iyong ama at ang kasama niyong lumaki ay sino? Fill in the blanks, please. Your Honor, 1986 po, nung pinanganak po ako, wala po akong any knowledge po. Dahil baby pa po ako noon. Lumaki po ako, may nakikita po ako mga kasama po naging naging partner po ng tatay ko po. At lumaki po ako sa farm, isa na rin po yung na-mention ko po nung nakaraan po na Senate hearing, si Teacher Rubilin po, nakasama ko rin po siya. Can you please state once again your mother's name? Amelia Leal po, biological mother ko po. And have you ever met her? Hindi ko po siya nakasama. Have you ever met her? Hindi po. From the time you were born, from 86, hindi po nyo na silayan. Hindi na po. And tinanong po nyo sa inyong ama o sa mga kalaro nyo kasamahan sa farm? Your Honor, how I wish po I have a perfect family po. No, we lead imperfect lives. So I don't want to intrude on that. I just wanted to make sure. So, sa pagkaalam ba nyo ay Pilipino ang inyong ina? Opo, yan po ang sinabi po sa akin ng tatay ko po. At lumaki po ako dito sa Pilipinas po. At wala rin po, Madam Senador, wala rin po ako ibang citizenship kung hindi Filipino lang po. How did you acquire your
How did you obtain your birth certificate in 2005? Minigay po sa akin, hindi po ako yung nag-prepare po nitong birth certificate. Hiningi ko po sa tatay ko po yung birth certificate ko po. Was this discussed, Madam Chair? Did the PSA already look at the birth certificate? That was what was being discussed earlier, right, when I arrived? Yes. So that was, we will ask for the report from the PSA on the authenticity of that birth certificate. So tell us more. I know that time is up now. Tell us more in Fukien, your childhood situation. I don't want to be intrusive, and there's no reason to explain about all of us have imperfect lives, but tell us about your childhood so we get to know you better, and your Chinese playmates, if any, Filipino associates or playmates, if any, and your family in China. In Fukien po. In Fukien, Sen. please. Opo. Sa We want to hear you speak your language. Ang language ko po ay Tagalog po, Senator. Ako po ay isang Filipino. Sa Yes. farm po, ang gamit pong namin lengguwahe po ay Tagalog po. But speak Fukien. I just want to I hear can it. speak Fukien po, pero ang Yes. ginagamit po na lengguwahe po sa farm po ay Tagalog. There's nothing wrong with knowing languages. Yes, po. If you're good in Fukien, speak it, right? For Yes, after po. all, your father's Chinese and you're half Chinese. Don't Madam, be ashamed of that. Opo, hindi naman po ako nahiya, hindi man po ako na-shame. Madam Senador, mas kaya ko po ikwento na mas fluent sa Tagalog kasi yan naman po ang mother tongue ko po kaysa sa Chinese language po. Kaya ako okay lang po na ikwento ko po in Tagalog. Okay, proceed. If you don't like to speak the language of your father, then speak in Filipino. Opo. Briefly, please, Mayor, dahil malapit na tayo mag-suspend. for Ay, today. opo, sorry po ma'am. Thank you. Just Apo. brief. Thank you, Madam Chair. Lumaki po ako sa farm. 14 years old pa lang po ako. Nag-aalaga na po ako ng baboy. Ako nagpapaanak. Ako rin po nagbebenta po ng mga fatteners po na nilalabas po ng farm. Medyo, hindi po yung negosyo. Mula po 1986 when you were born, your recollection, 86 to the time you obtained your birth certificate in 2005. Madam Senador po, nung maliit pa lang po ako, nung 1986 po, wala na po talaga ako malala. Although, ayaw ko po talaga ma-mention yung word na wala po ako malala, pero wala po No, talaga I'm ako not maalala. asking about the day you were born. Obviously, nobody knows that. Any of us. I said 86 to 205. Between the day you were born and 9 years old, you would have some recollection. Ako nga po, doble ng age nyo. Naaalala ko pa yung childhood ko na ako'y 5 years old eh. Kilala ko pa yung grade school teachers ko eh. Yun lang po. Huwag tayo mag-philosophy po dito. I mean, Opo. obviously, I'm not asking you, how was it when you were born? Hindi po. From 1986 to 205. Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako na tatay ko. Paulit-ulit naman, parang memoryado nyo. Kasi kino-coach ka ng lawyers mo siguro. Just, magkwento, parang kaibigan. Parang nagpunta senador sa'yo, Mayor, kamusta na kayo? Kamusta ang buhay nyo dito? Napana kayo sa farm? How was your life when you were born? Ganun. Sino yung neighbors nyo, playmates nyo, paano yung pamilya, binibisita ka ng ama mo, ganun. Kwento lang. Madam Senador, As a Filipino, as you claim. Opo, gustong-gusto ko po magkwento. Ang playmates ko po doon sa farm ay yung mga dati po namin empleyado rin po. Kaming po yung mga tao pero may mga luma, mga matatagal po namin empleyado. Pagbalik ko po ngayon araw, hahanapin ko po sila at sa susunod po na Senate hearing, isasama ko na lang din po Ako, sila. aaralin pa ng mga abogado. Teka po, anything, when I say, your first 10 years of your life, the first 9 years of your life, kilala ko pa yata yung isang abogado mo sa likod mo. Anyway, the first 9 years of your life, what is the first image that comes? Tell us about your farm life. Must be a charming, idyllic life, right? Opo, nasalo po ako ng farm. Di pa ako pinag-aral po ng tatay ko po. Ang nagtuturo po sa akin si Teacher Rubilin po na na-mention ko po nung nakaraan na Senate hearing. And how I wish po really, Madam Senador, na I have a perfect life po. No, However we're po, not talking about pinalaki po ako sa farm. imperfections or perfection. Kwento lang nga eh. Opo. 9-10 years po. Siyempre Opo. man, Mayor, may maalala, 38 ka lang eh. Opo, sa farm nga po ako lumaki po, Madam Senador. Hindi po naging normal po yung I'm not buhay ko asking po. nga normal or if Madam Chair, I know that time is limited and
I would want to get to know the mayor. As I said, we're giving you the opportunity to prove to us that you are Filipino. We ask you the questions which I would ask normal people. I would ask you, Risa, tell me about your childhood, right? Surely in our childhood, I talk about my child. Yun lang. Nothing to be defensive about. You don't have to say the same thing. Basta sa farm po, tell us about your child. Ako sa farm. Basta, tell us about your child. Sa farm. Ano ba? Huwag tayong robot. Tell us about your childhood. So we're convinced that you have a childhood in the Philippines. And if we ask you to speak about a foreign language, to speak in a foreign language that you are, nabihasa ka, ay hindi, mas magaling po ako sa Filipino. Ba't may kakaya kung magaling sa Hokkien? Kung magaling ka mag-Mandarin? Wala. Maganda nga. Marami ka na lengguwahe. I will leave it at that and I will ask more questions in the next hearing because ano ba ang ating pinupunto dito? Na dapat ang ating mga ahensya ng gobyerno ay hindi nagpapahintulot ng mga sindikatong kriminal na nagbibigay ng mga peking birth certificate at ibang dokumento na nabibigyan tuloy minsan ng mga Philippine passports o nakakabigay ng ID ng Philippine government agencies na de-deprive tuloy ang ibang Pilipino sa mga benepisyo. At hindi lang yan, maari pa, without judging you or prejudging you, na mahalal sa mga posisyon na maaring maging national security issue. I'm not judging, I'm basing it on what I've heard and read, and I'm giving you the chance to prove that you are Filipino. Yes, so I will leave it at that. Thank you very much, Madam Chair, for the time and the patience, and I would like for her to submit the photos that you requested, the name of the teacher, and perhaps the teacher who helped her homeschooling, names of employees, their full names, photos, addresses, playmates, etc. You must have a neighbor who knew you in the 80s, right? Imposible mo walang may kilala. Hindi pwedeng sumulpot ko na lang ng 2005, tapos I'm Filipino, I'm here. Okay. Yun po, I leave it at that. I'm not yet convinced, but I really, sincerely want to be convinced because it would break my heart if we have a foreigner who is an elected official. It would break my heart kung gano'n. It's really a national security risk. So I'll be very strict with DFA and with PSA sa inyong you better straighten that out yung mga sindikato nandyan sa mga ahensya ng gobyerno na nagbebenta ng mga birth certificates. Thank you, Madam Chair. Salamat din, Sen. Loren. So before suspending, yung huling tanong ko kay General Villanueva, sir, sabi niyo po nung May 7 hearing, and I quote, and iyong sa Hongsheng, ma'am, iyong sa Zunyuan, mas malalim po iyong alam ko dyan. Maybe I can share with you in an executive session because I do not want to jeopardize the operation of all those who are helping us right now, close quote. And the chair is willing to take you up on that, General. At ang tanong ko lamang ay, will PAGCOR be able, together with DOJ and the other agencies mentioned earlier, the BIR, will PAGCOR be able to provide the committee with a full and comprehensive disclosure kapag tayo po ay pumasok na sa executive session? Yes, ma'am. As far as I know, I'm in contact with different law agencies, ma'am. So I have some data that is very relevant to the issue now, sir, ma'am. Salamat po, General Villanueva. So, just to briefly suspend today's hearing till the next schedule, Mayor Guo, sabi niyo po ay ayaw niyo magsinungaling. Pero sa nakaraang mga oras, dami ko pa rin pong narinig. Sinabi niyo sa TV interview na iniwan kayo ng nanay niyo pagkapanganak niya. Pero, kanina lang inamin niyo na may anak pang sumunod sa inyo. At 3 pa kayong magkakapatid. Sabi nyo, nalaman yung kapatid nyo, sina Sheila at Siemen Guo. No. Sorry, ma'am. I'm suspending already. Pagkatapos ng hearing. Pero, inamin nyo rin kaninang
Nagsinungaling kayo last hearing para protektahan sila. Sabi nyo, hindi nyo kilala si Nancy Gamo na involved sa Pogo, pati mga kumpanya ng pamilya nyo. Pero, nung pinakita na ang pruweba, naalala nyo bigla. Pinipilit nyo na simpleng tao lang kayo, pero ang laman ng SALN nyo, daan-daang milyong piso. Mayor Guo, pag sisinungaling pa rin po ang paglilihim ng katotohanan. Kayo lang ang nakilala kong tao na hindi daw kilala ang kapatid, pero magkasama sa travel abroad. Nakikipag-partner sa milyong-milyong pisong negosyo na di kilala ang kasosyo. Humihiram ng kotse, pero di alam ang pangalan ng hiniraman. Nagbenta ng chopper at may utang pa sa inyo, pero di kilala ang pangalan ng sisingilin. Tila sa dami ng assets, kumpanya at property na di makakip track at kailangan pang magtanong sa abogado, tila may dagdag bawas pang ginagawa. At lahat ng kasinungalingan o paglilihim na iyan ay mahalaga dahil nasa gitna tayo ng sikreto at sistematikong sindikato na siyang nanloloko sa mga Pilipino at naglalagay sa panganib ng ating mga institusyon at seguridad. Ang pinag-uusapan dito ay pamamahala. Hindi po ito maalaala mo kaya. Nakulang na lang siguro may nawawalang diary or may lilitaw bang kambal, parang Maraklara. Maganda nga tanungin na sa test ng pagka-Pinoy, sino nga gumanap sa Maraklara? No coaching please. Pero, gaya ng nabanggit kanina, seryoso po tayo dito. Friends, our law enforcement agencies have expressed the desire to share more comprehensive findings in executive session. Findings that involve national security and transnational organized crime. Ang susunod na hearing, pili na lang ang tatawagin namin at ito po ay hindi rin bukas sa media. Kailangan natin na lumabas ang katotohanan. Kailangan natin maintindihan ang punot dulo nito. Alang-alang sa bayang Pilipinas. So sa lahat, maraming pong salamat at sa ngayon, this hearing is suspended. Salamat po. Tumira nga sa address na alam ni Sherwin yung totoong nakatira doon. Oo, workhouse. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.